So yung cutting, parang feeling ko malambot na yung kanan. So ginawa ko, nag-check na ako kung ano yung pwedeng langoyin. Makakarinig ka lang ng pag, isang ganon. Nabating bangka in half. Tabag si Santi, sabi niya, Boss Nick, paano to? Hindi ako marunong lumangoy. Kasi hindi na rin ako sumasagot. Ang sigaw niya na rin sa akin, may uuwian pa tayo. Hello guys! Welcome. Another episode natin sa No Big Deal. Ayan, good evening guys, good evening. Kuya Punch and Arvin. Ayan, good evening. Arvin. Ayan. Ito na naman kami guys. So ngayon, this is our... ilang episode ba ito, Kuya Punch? This is episode 5 Episode of our podcast. Oh. At ngayong episode 5, No meron big kaming deal. meron kaming naisipan. 'Di ba? Yeah. Oh. Relax ng konti. Paparelax ng konti. No? Ngayon, ang naisip namin ay mag-host kami ng guest. Yan. 'Di ba? Yan. So, ito na yung first episode natin na meron tayong guest, Kuya Punch. Tama, no? Arvin? Yes. Ayan. So, yes. again, guys, introduce ko pala yung sarili ko. Nakalimutan ko introduce. Ako nga po pala si Bima Ferreros, aka Johnny Hook sa lahat ng socials. Yan. Ayan, ako naman si Arvin Aspi. Vin goes around sa lahat din ng socials. Okay, and the one and only Pan. Lahat ng socials meron. Yan. So, ngayon, guys, i-introduce natin yung guest natin. Huwag natin paliwiliguin pa. Diba? I-introduce natin yung Go. guest natin. Ito po, Banatan si mo na, pre. Nikolai. Yan, Nikolai ng Maker Outdoors. Nikolai. Ayan. Hello sir. Hello Arvin. Yoy, hello, Hello pre. Sir Punch and Beams. Yan. Hi. Yan. Oh. Kamusta ba? Nakabahan daw siya. Ano bang may nickname ba? Nickname o buong Nikolai? Pwedeng Nick tawag sa akin, pero pwede rin tawag din sa anong mga ibang friends Maker si Nick. Yan. Maker na lang. Di ba? No, Maker, di ba? Mas malupit eh. Pwede ba kami bigyan ng background, Nikolai, ng bakit Maker yung tawag sa'yo? Oh, well, before, design background na talaga ako when I was older. Pero kahit nung younger ako, na-enjoy ko talaga mag-tinker around stuff kasi lolo ko gagawa upuan, ice electric fan, ganon. Tapos, tinuruan ako maghuli ng tutube. So, parang lagi akong ganon. So, may ginagawa kami laging crafty na bagay. So, kaya naging maker. Ayos. So, ikaw pala ang mastermind ng Maker Outdoors, correct? Yes po. Pero kasi ang originally is parang may grupo kami na yung sa Discord, parang meron kaming mga group of friends na pumasok sa Discord ko. Tapos around that, may mga iba-iba kaming activities. So parang binranch out ko to na naging Maker Outdoors. Yung mga mahilig lang sa outdoors, yung sinama ko na friends. Galing. Ang galing, ano? Mm. So right now, Maker Outdoors kayo, is this, ano ba to? Company ba to? O just a hobby, group of hobbyists? Or Well, initially, hobbyists lang. Pero like I was saying to Bima before, syempre, wala rin namang mawawala kung medyo e-effortan namin sana ng konti yung Maker Outdoors para kung kahit papano man lang ma-fund niya yung sarili mong hobby, pabor. Kung walang kapuntahan, okay lang. Pero kung may kapuntahan, syempre bakit kami tatanggi na you're getting paid for what you want to do, di ba? Makes sense. galing, ano? Galing. So, yung technically, yung Maker Outdoors pala, hindi lang, parang, di ba, from the name itself, hindi lang siya fishing eh. Kumbaga, it's one of the, yung fishing is just one of the activities na ginagawa nyo bukod yun nga, sa iba pa. So, for example, ano pang mga ibang outdoor activities ng group ng Maker Outdoors? Actually, parang ako lang ata yung may gustong gumawa ng ibang outdoor activities. Kasi nung na-try nila yung fishing, parang medyo napako yung mga tao doon. Pero ako kasi, for example, I like fishing now, pero eventually, I want to try spear fishing, bow fishing. Kung may hunting, eventually, pwede sa akin. Pero sa ngayon, fishing and camping ang ginagawa namin. Ako tsaka yung wife ko. Ayos. So Maker Outdoors, muna a bunch of enthusiasts muna kayo sa isang craft or isang hobby. And then eventually, gusto mo bilang maker, gusto mo maging lumabas, parang gano'n.
Parang gusto mong lumabas, gusto mong mag-camp or mag-drive palabas ng bahay. Ganun. Well, nagka-camp na talaga kami, pero sa ngayon yung niche is yung fishing. Pero sabi nga nila parang sa influencers, 'di ba? You don't get to choose your audience eh. So sa ngayon kilala kami sa fishing. So sa ngayon yun yung parang motor nung Maker Outdoors. Gets. Ayos. May question ako. Meron akong question. Kabado na ako. Hindi, huwag ka kabahan. Bakit ka nahilig sa labas? Ikaw ba ay nung 90s, are you a 90s kid na lumalabas ng bahay? Mga ganyan. Kasi yung Yes kwento po. namin before, just to give you a brief summary nung kaming tatlo kasi, parang alam mo yung batang kalye. Hindi batang kalye as the kalye what we have now. Yung, kumbaga, pas gusto namin maglaro, pag pinapatulog kami ng tanghali, tatakas kami kasi naririnig na namin yung kalaro namin, nasa puno na or nasa ibabaw na ng mga buhangin, yung mga ganun. Ikaw ba, meron ka rin bang ganun similar experience? Medyo best of both worlds din po kasi in childhood ko eh. Nagkaroon ako ng opportunity maglaro-laro inside, gaming, video games, ganyan, bla bla. Pero yun nga po, tuwing kasama ko si Lolo or natutulog ako sa bahay ni Lolo, yun yung era ko na parang every after ng breakfast, maglalaro ka na sa labas. Tapos tatawagin kayo for lunchtime, tapos lalaro ka ulit sa labas. Tapos pag 6 p.m., nagpe-pray pa nga kami ng 6 p.m. So kailangan before 6, nandun ka na rin sa bahay ni Lolo. Bahay. Oh. And saan to? Saan tong bahay ni Lolo? Yung bahay ni Lolo before na nakapaglaro ako sa San Andres pa. Pero nung sa San Andres, Manila po. Okay, Pero pero nung nanghuli kami ng mga tutubi ng mga palaka nung tinuturuan niya ako, dito na yun sa Pansol, may bahay si Mami sa Pansol before. So pag summer, sinasamahan ako doon po ni Lolo. So, ito ba yung San Andres Bukid? Hindi, other side po, iba pong San Andres, mas malapit sa Quirino, Leon Ginto side po. Daanan ko to pag papunta kami ng Ross Boulevard. Quirino. Opo, yes po. may question ako, paano nyo hinuhuli yung tutubi? Pag nakadapo lang siya, ipipinch mo yung wings Wala kasi yung sa buntot. magpa-flat yung wings Oh, nun, talaga. di ba? Ah, Tapos gaganon mo. pwede sa buntot, pwede sa pakpak. Hindi mo na yun? Na nung kabataan, Bims? Hindi kasi kami, pre. Wala ba sa Holland? Kaya nung bata si Bims kasi ang nilalaro niya, drone na eh. Hindi, nung bata kasi ako, pre, hindi kami nanghuli yung tutubi. Alam niyo ginagawa namin dati. Alam niyo yung senyales pag may bagyo or kapag maraming gamo-gamo yung ilaw ng... So yung plangganang stainless ng tsahin ko, babasain lang namin yung tubig para lang basa siya. Tapos ipapaypay mo rin sa tapos padamihan kayo ng mahuhuling gamo-gamo. Sinabi mo pang stainless, titanium naman yung planggana niya. The stainless yun. Stainless. Naalala ko lang kasi nung bata ako, pwede huling gamo-gamo. Pero nabanggit mo nang huli kayo ng palaka. Paano kayo nanguhuli? Dinadakma nyo o yung may stick na may tali na may... Very hands-on yung turo sa akin ng lolo ko. Parang lahat talaga. Actually, kailangan niya na nga ako panoorin kung anong huling ko kasi syempre hindi naman lahat ng palaka. Baka mamaya, baka mamaya hindi pwede. Mamaya hindi pala kang bukid yung mahuli mo, yung karag yung mahuli. Pero anong ginagawa nyo sa palaka? Nilalaro nyo lang ba? Ako, ginagawa kong pet sa bahay, pero kasi syempre hindi na, dahil bata ako siguro, hindi ko na naalala kung paano nakakatakas ba or namamatay yung iba or sobrang bata ko pa noon. Ano yun, Nicolay? Tanong ko lang, anong klase ng palaka yung hinuhuli mo? Actually, feeling ko nga toad eh. As in mga ganon, mga... yung palakang toad. Oo. Yung... Hindi ko alam kung parang anong tawag talaga eh. Ano yung scientific name niya eh. Pero yung... Hindi siya makinis. Hindi makinis. Yung parang medyo yung may kulugo. Yun. Kulugo, mga ganun. Bullfrog ata yun eh. Tawag doon bullfrog, yung bullfrog ba yun? Bullfrog ba yun? Yung sa atin? Yung naiipit sa daan. Yun. Ganun. Yung ginagawang wallet. Yung ginagawang wallet. Bullfrog niya. Bullfrog. Nakakatakot yun. Diba? Ayos na. Pero ito Maker, natatandaan mo pa ba kung kailan ka nag-start Fishing? Parang, not necessarily fishing eh. Parang kailan mo nakita sa sarili mo na parang okay itong outdoors. Whatever, fishing,
or camping, kailan mo, dahil ba nag-Boy Scout ka, nag-enjoy ka sa bonfire? Feeling ko naging frustration nung hindi ko nagagawa siya masyado, naging frustration ko, kaya meron akong affinity rin sa kunyari sa Vikings, kasi feeling ko nasa wilderness sila lagi, o kaya yung tipong mga pag nanonood ako ng mga bushcrafting, tapos hindi ko pa nagagawa eh. Actually nakabalik lang ako dito nung nakabukod na ako, tapos may sarili na akong asawa, so we get to do whatever we want to do. So ngayon lang ako nakabalik ulit sa nagsimula sa camping, tapos yun nga, nag-aaral ako ng bushcrafting, gumawa ako ng hobo reel. Tapos hindi ako makahuli ng isda kasi hindi pa ako marunong mag-fishing. Sabi ko kay Anton, baka kailangan natin mag-aral ng fishing. Tapos di kami makahuli ng isda, so yung asawa ko nagpabili ng 600 pesos na fishing rod. Tapos nakahuli siya ng isda. After nun, nagbilihan na kami ng mga kung ano-ano Shopee deal kasi nainggit na kami. Nainggit na kami. Tapos yung may malapit sa sa Aling Nene, yung may dory din, yung puro kawayan yung lalakaran mo. Nakalimutan ko yung pangalan. Hindi po eh. Pero parang similar sa mga ganon. Tapos, dahil sa kakakita namin ng groups, nakita namin yung fishing villa, tapos pinagtawanan ako ni Bima sa mga fishing setup ko. Inayos ko unti-unti. Oy, grabe ka dito. Ganyan talaga yan eh. Oo, yun, diba? Baka maniwala yung mga nanonood na. Hindi ko alam na yung pala yung starting point nyo na mapasok sa... Yun nga, na sinabi ko kay Anton, hindi pwedeng mahilig lang kami sa gamit. Kailangan, alam din namin gamitin. So, nag-start kaming parang supposed to be survival skills, pero napunta sa diretsong fishing. Parang no? Parang gusto nyong ibalik or aralin yung mga ginagawa nung unang panahon. Ganun. Ako personally gusto ko. Okay yung ganun eh. Okay din yung ganun. Kasi nasa ganong mentality ba yung hugot mo or nasa prepper mentality? Feeling ko nagro-root din kasi 4 kami magkakapatid, tapos ako lang yung lalaki. Tapos syempre working yung daddy ko. Parang ako lang yung lalaki sa bahay. So parang feeling ko kailangan alam ko lahat gawin pag kunyari, Nikolay, ayusin mo muna to or gawin mo muna to, ganyan. So feeling ko kailangan alam ko, kahit basic. Feeling ko doon ang gagaling. Nikolay, ayusin mo yung refrigerator ko. Di mo alam ayusin. IT ka pa naman. No. Ganun ba yun? Pero yung joke, almost ganon. Parang feeling ko nga 8 years old ako. Kasama ako. Alam mo yung dati yung mga lumang generator na binubuhusan ng krudo, di ba? Yeah. Kasama na ako sa mga nag-aayos at nagpapaandar doon dahil nanonood ako manghang-mangha ako kung paano gumagana yung mga bagay-bagay. Ako nung bata ako, manghang-mangha ako sa sa naghahalo ng semento. Sige, nakakapagod. parang lahat naman ata. Lahat naman ata tayo bang mo. Tapos lalo na pag magaling magpalitada, yung magaling magkaroon sa kutsara at sa basta may flat na gano'n. Diba? Pare ko, pre Nikolay, na-try, since sinabi mo nga, tinatry mo yung mga bagay dati. Tinry mo ding parang magbuhay ng apoy nang walang... Wala pa, hindi ko pa kaya yun. Hindi ko pa kaya. Masyadong... Tsaka wala rin kasi ako opportunity mag-practice kasi feeling ko borderline pag nagkamali ako arson. so kailangan safe space. Tsaka ngayon nang gasolina. Pero kaya nga laging ang ginagawa ko na lang, which is yung medyo modern mentality na to ng prepper or ng bushcrafter. Kahit may ferro rod ka na dala, magdala ka pa rin ng lighter kasi sobrang accessible naman ng lighter parate. So, walang reason para hindi ka makapagdala ng lighter. Walang reason para mag-kiss-kiss ka ng kawayan o gumamit ng flint, di ba? Kaya nga tayo dumaan sa Industrial Revolution para maging, di ba, magkaroon tayo ng convenience eh. Tapos, di ba? Hindi, imanlo ko lang, malay mo, natripan din ni... Pero ako ginawa ko yun yung flint, tsaka yung yung magnesium ba yun, tawag doon? Oo, magnesium rod. So, nag-try din ako mag-ganon, yung kusot pa, timber, try din ako, hindi ako makagawa ng apoy. Pero ngayon yung ibang... Pero ngayon, alam nyo na ba kung paano? Feeling ko makaka-start ako pag-gipit. Pag-gipit makaka-start ako. Bigay mo ako pag nandun ako sa sitwasyon na yun. Ngayon, bigyan mo ng ng lighter, tsaka baka hindi pa makasindi ng Uling, kahit uling nga, hirap sila yung mag-start ng ihawan. Pupusta ako, hindi lahat ng lalaki kaya magsindi agad ng Sure ako. Hindi mo na kinapusan. Maganda niya, mag-comment kayo boys kung sino sa inyo
nakakapagpasindi na ng apoy gamit ang kawayan or kahoy Yeah. or Oo, flint. pwede Comment nyo yun. dyan down Oo, below. sino may experience na comment dyan. nyo. Comment nyo sa Pero baba. may tip ako hindi ko alam kung ginagawa nyo to. So, meron kayong rod, di ba? Mm. Ang ginagawa ko, kinikis-kis ko muna siya. Oo, ginagawa. Nag-iipon muna ako ng parang pulbura. Oo. Tapos saka ko i-strike. Oo. Kasi nung unang gamit ko nun, syempre nakita ko kay Bear Grylls, ginaganon lang niya. Sisindi lang. Oo. Ginaganon ko rin. Nag-i-spark. Mm. Pero walang nasisumisindi. Yun pala. Meron pala silang kinikis-kis muna. Inuupod nila. Mm. Hanggang pag gano'n nila. Tsaka trigger. Mm. Yun yung mga pinapanood mo sa TV na hindi lahat pinapakita. Oo, Oo. na pinaka-importante sa fire starting is yung prepping. Kahit yung kindling mo, yung ginagamit nilang mga fatwood, yung mga ganyan, di naman nila pinapakita na yung preparation nun eh. Ang nakikita mo na lang pag gano'n nila. Pag-strike Hindi nila, na. apoy na. Oo. Malakas na, konting ihip lang. Dapat na, invitayin nyo ako next time pag nag-catch and cook kayo, magsindi tayo, pasindi natin si Arvin ng ihaw natin eh. Actually, isa sa mga goal ni Arvin yun eh. Parang di ba goal mo yun? Catch and cook. Oo, pre. On the spot, di ba? Yes. Yung mga ganong catch and cook on Hindi, the spot. pre, ito, naalala ko lang kasi nag-outing kami. Oo. So, ito, parang napatoka sa isang tropa yung sa pag-iihaw. Mm-mm. Hindi namin alam na hindi para marunong magsindi. So, parang 1 hour nang basta sobrang tagal na. Akala namin kakain na pagbalik. Hindi pa nasindihan yung ano. Hindi, inagaw ko na. Binasa na yung isda, di pa naiyaw. Sabi mo, kilawin na to. Hindi na pwede ihaw, kilawin na to. Bilasa na eh. Pero ngayon, meron ng torch, kabitan mo na lang ng butane. Oo. Diba? Ang bilis magpasindi ng, ng uling. Actually, may Dito nabibili na nga ngayon na yung charcoal na infused ng hindi ko sure kung ano yung gunpowder. Lighter fluid? Hindi. Parang, Para siyang gunpowder. Ginagamit sa mga pang- shisha. Pang... Literal, madampian lang ng apoy. Tapos bilang ka lang ng mga 2 minuto, nagbabaga na siya. may ganun na. May nabibili siyang naman, ganun. iisipin ko na maghapon ko anong tawag na nasa Kaya- harap ako ng computer, hindi ko i-google. Gusto ko isipin lang. Pero yan, ano ko yun sa kapatid ko. Kasi yung kapatid ko mahilig sa shisha dati. Pero dito sa amin, kuya, syempre, probinsya kami. Hindi uso yung mga ganon. Walang yung mga kailangan lighter lang, tsaka kung ano makita mo, plastic. Basta Cardboard. kung ano nasa paligid. Bubong ng kubo. Kapitbahay mo, bahay ng kapitbahay mo, pwede na to, sabi mo. Hindi, pag nasa labas, Sige, itong katig ng bakan to, pwede na to. Pwede na to, Sa Yari, kuwan, no? Itong katig ito, pwede na to. Di ba? Pwede. Ang Oh, galing galing, ang galing. Ang galing may mga may mga ganun pala kayong ideas saka gustong mangyari din sa inyo. Kasi nung bata ako, share ko lang. Ngayon din ako nun before eh. Yung mga laruan na nireregalo sa akin, lalo na yung may mga speakers na laruan. Excited akong hindi laruin eh. Excited akong biyakin. Buksan. Oh! Diba? Eksakto! Uy, may mga tornilyo, tapos may speaker. Nagulat Yung motor ng Tamiya, di ba? Ang Oo, tawag Dynamo. natin. Dynamo, Dynamo. di ba? Jet Dash. Torque Dash. Nabuta Hindi, mo wala pa ba yun? pa Di ma? Hindi. Hindi, branded na ng Tamiya yung sa Branded sa na akin, yun yun eh. lang, friend. Dynamo lang kami. Laruan Hindi na. nga dumaan yan sa oldie eh. So, ang ano Oldie dyan, AC. oldie. AC. Oo nga, no? Meron pa palang ganun, no? Mm. Arvin, naalala ko, meron pa palang ganun. Yung mas makukulay yung oldie, di ba? Tsaka mas wild yung mga motor. Kasi diba yung mga Tamiya na motor, parang pag binuksan mo siya, DQ ka sa karera. Kasi Pero may yung mga division 80s, sila, Mga AC talagang ikaw magbubuo ng mga laman loob eh. Ano nga Meron pala ka yung pang- bateryang ginagamit? Eneloop, no? Eneloop. Eneloop. Sa camera ko na nagamit. Sa yun eh. pang-camera. Pero pwede rin sa Eneloop, Mm. naalala ko Yung dati. Di ba sa Sa Tamiya, Tamiya. walang palitan ng battery. Mataas kasi yung cycle count nun eh. Oo, Kaya yun yung Eneloop. ginagamit. Ano kasi Mga ako dati? kinalaruan na Trumpo lang Google nilalaro ko ano. nun. Hindi ko afford yung makabili ng ngayon dati. Ako Hindi, nga, nanonood Kinood lang ako eh. nun eh. Google ko lang yun. Kinood ako nun. Ang laruan ko talaga na kotse, yung takip ng ketchup. 4 na ganun, tapos may stick, tapos may kahoy, tapos hihilahin ko. Yun. Wala ako. Ako, ito lang dinosaur. Dinosaur. Kailan ko? Diba? Ang lupit ang laruan mo. Ang lupit. Ang lupit. Galing pagka
Parang Galing, minsan mapaupo ka, tapos magre-reminisce ka, maalala mo yung childhood memories. Pucha, dati naglalaro ako ng ganito, no? Dati nilalaro ko lang yung mga ganyan. Nagpa-practice ako ng backdive sa tambak ng buhangin. Ano ba yun? Na-experience mo ba yun, Arvin? Pa-practice ka ng tumbling. Sa ano ako? Dito sa dagat. Sa Hindi buhangin. Tumbling. Oo, practice ka ng tumbling. Diba? Pwede din. Sa dagat, Sa buhang, tagabato hindi ko pa sa'yo, no? kaya. Hindi ko kaya. Mm. Pag sa ano, sa dagat ako nag-practice nun. Dati pag nakapulot lang kami ng washer, may laruan na kami. May Ano kaya? may sipa na, no? Oo, isipan. Maker, gusto ko sabihin sa kanya, para nakikita ko siya medyo rume-relax na siya. Oo nga. Mhm. So, ganito lang kami lagi sa episode namin. Hindi naman kami nag-uusap ng super deep technical sa fishing. Siguro, eventually, pag hiniling na ng audience, pwede natin sila accommodate. Oo. Pero for now, ano lang Kwentuhan tayo? Kumbaga, kwentuhan lang. Kwentuhang bata, di ba? Kwentuhang laruan. O Ano bang ina-expect ni Maker Outdoors? Hindi, yun nga. Sabi ko, Oo nga eh. kabado ako kasi bakit nungin niyo ako. Pero kasi nga, pagkakasabi ko lang kay Arvin tsaka kay Bima, last weekend ba tayo magkasama? Yung pinapabuhat niyo lang ako ng tackle box. Sabi mo, wag may bababayan hanggat di tayo nakakahuli. Grabe ka talaga. Grabe talaga. Hindi, sabi ko, hindi naman kasi late na namin nakuha yung fishing. So, it's a blessing din sa akin na nakakilala ko ng mga katulad nyo na yung technicalities nga natutulungan ako. For example, last weekend sinamahan ako ni Arvin tsaka ni Bima, tinuruan nila ako mag-shore jigging tsaka mag-adjing. Kaso magastos yung gusto nilang mga ipabili sa akin lagi. Grabe ka no. Actually, tinuruan tayo ni Arvin. Si Arvin ang game niya yung shore jigging na yun. Oo, yun po yung tinuro nila sa akin. So, looking forward pa ako na maturuan nila ako ng mga iba pang stuff in the future. Pero nag-enjoy ka naman sa land base. Sa land base po, okay naman po sa akin. Kaya lang po nung that time po, hindi maganda kagatan dun sa spot ni ano. Hindi, si Arvin lang kilala. Sinabihan Hindi nila talaga maganda mga kagatan. isda dun. Alis muna kayo, may darating ako mga kaibigan. Hindi, madami talaga na-scam dun sa anong yun. So, akala ko maganda yung spot. Dapat doon pala, pare, yung mga idadalawang gabi mo. Alam mo yun, 2 gabi. Kasi nung pumunta tayo doon, pare, lahat tayo may huli, di ba? Oo. Hindi, may taon talaga. Meron siyang timing, no? Binigla rin mo kasi yaya sa akin eh. Yes po. Punta ka, di ba nauna kayong punta, nakahuli ka. Tandaan mo yung panahon, oras, yung amoy ng hangin, yung lagkit ng hangin. Kasi baka eventually, pag naramdaman mo ulit yun, alam mo na hindi ka makakahuli pero ang taas ng confidence level mo. Kasi pareho Ano, to yun? tingin ko Alam mo, kuya, napansin ko kuya, yung nakahuli kami, walang barko eh. Nung pumunta kami doon, may barko. Hindi, ito pre. Ano? Sa moon phase. Kasi pag palaki yung buwan, doon nawawala yung kagat ng isda. Talaga? Pagka pabawas yung buwan, doon. Kaya nung pumunta kayo, walang ganong buwan. Paano yung buwan eh? Paliit. Abay, waning ba? O waxing? Waning. Waxing. Waning. Waxing and waning. Di ko na kasi inisip yung moon phase kasi nung nag-message si Bima, nandito na ako, naka-check-in na ako, hanap ka kung mabay papupukan ka. Sabi ko, wait lang. Tapos naghanap ako biglang Oy, grabe, kinagabihan naman. Kinagabihan. Grabe, biglaan pa din. Kasi, Kinabukasan. pre, aminin mo, ayayaw mo rin ako ng biglaan ng lecture. Diba? Inunahan mo lang kita. Malapit ka sa lakeshore. Hindi tayo matutulog doon. Oo. Malapit ka rin naman dun eh. Di ba? South ka eh. Ako north galing. Pero madali ayahin to si Nicolay sa fishing eh. Yung Basta the night weekend, before. basta Pre, weekend. fishing tayo bukas. Basta weekend. Sabi ko weekend kasi nga, yun din yung reason kung bakit kulang ako sa experience sa fishing kasi nga night shift kami actually, buong Maker Outdoors night shift. Tapos kinakain yung Saturday morning. So usually ang opportunity namin mag-fishing is whole of Sunday and Monday morning. Monday morning naman wala naman kami makasama na usually. So yung Sunday lang yung tinatry kong i-hit. Pero pag kunyari yun nga, nag-iaya sila ng Saturday, tatry ko yung hapon. Konti lang tulog pero ilalabang ko yung hapon. Parang ganun. Monday kasi pre, may pasok na din yung mga isda. Wala na. Pahinga. Ang galing office mates mo rin pala ang mga maker. Hindi ko po sila office mates. Lahat kami work from home pero iba-ibang Iba-ibang company. Pero yes, nagkataon lang lahat kayo pang gabi pa. Opo.
Opo. Wag mo na kayo po kasi edad ko lang si Arvin. Kuya lang daw, kuya punch na Ito lang. pre, ito pre, Kaya parang po- nabalitaan ko sa sige. sa misis mo na parang before sumali kayo sa tournament sa ano nga to, sa bone fishing Yes world. po. Yes. Oh, yeah. Yes. Na parang naulit niya sa akin na first tournament mo yun na galing ka pa sa trabaho, wala kang tulog talaga para tapos ayun, diretso pukol. Oh, kaya Kwento ko mo rin naman. kaya ko na-enjoy yung company ni Bima kasi sinabi ko nga sa kanila, kumbaga, hindi ako skilled in a lot of things. Pero I will always put myself in a position to win. Kahit anong mangyari. So, nakikita ko si Bima as a person na ganun din. Hindi kami kaya nag-click agad kami ni Bima kahit binubuli niya ako parati. Ingat-ingatan niyo yan. Ingat-ingatan niyo. Ito na naman tayo. Ako na naman nabunot So, ang nangyari, yung Bone Tournament, nag-start kami ng tournament, lamang na ako at matatapos na supposed to be yung 1-month duration niya. Biglang nag-post si Chris Nukum na i-extend pa yung yung duration. Wala naman sa plano ko yun, sa strategy ko. Gets mo kasi tinatiming mo yung species na ika-count mo eh. Siyempre, wala akong magawa kasi hindi ko pa naman kilala. Wala pa akong info sa FV noon before. So, tapos sinabi, due to popular demand, kailangan daw extend. Tapos yung popular demand pala, ang sumali, si Sir Uno, tsaka si parang, ewan ko basta si Sir Uno ang namumukhaan ko, tsaka si Hamlet, tsaka parang sila Gio ata, tatlo sila biglang pumasok. Biglang nag-entryhan ngayon sa last part. May pasok ako at hindi ko na na-schedule yun sa game plan ko eh. So ngayon, I had to, pag after ng shift ko, literal, babiyahe ako, huhuli lang ako ng one species, tapos uuwi ako, tapos tsaka pa lang ako matutulog. Para lang masabayan yung para lang masabayan yung last leg ng pukpukan nila. 11 days straight nag-fishing si Sir Uno. Pero nag-place ka ba? Nag-place ka nung... Champion po ako doon. Grabe naman sa champion. Kung in-awardan ka, Ano ano pa lang, pa ano? awarding? Freshwater, saltwater, si saltwater po si Anton. Ang nangyari po kasi nung nakita ko yung bone, alam ko kaka-pick up pa lang ni Sir Bogs ng bone na fishing rod. Ang sabi ko kay Anton, kaya natin tong snipin kasi konti pa lang may bone. Konti pa lang ang bone na galing sa FB. Oo. So sabi ko sa kanya, ito yung opportunity natin maka-experience ng tournament nang hindi tayo sobrang bugbog. Hindi kayo Pero dehado. pero niyaya ko siya, nilagay ko siya dun sa medyo na-anticipate ko na mas madaling category which is si saltwater. Halos wala siyang nakalaban. Hindi pa, kasama nga rin nata si Alvin Altea doon pero hindi pa ganun masipag eh. Nung time na yun sa saltwater. Tapos ako sa freshwater, si Sir Uno sila et yung kalabang. Galingan. So kamusta naman ang tournament fishing para sa'yo? Gusto mo ba? Na-enjoy ko po siya in terms of hindi dahil sa I'm gonna like kung sabihin ko hindi ko na-enjoy manalo kasi nananalo ako. Pero come to think of it, yung ginagawa ni Sir Bogs na minsan at cost pa siya sa ibang tournament, feeling ko sobrang importanteng masuportahan eh. Yun yung sinasabi ko kay Bima kasi minsan nga may reverse elitism pa sa fishing sa Pilipinas kaya Exactly, so sinasabi ko, yung mga people na nagpo-push forward ng fishing sa Pilipinas, susuportahan ko. Since si Sir Bogs may means and gusto niya ang ginagawa niya at gusto ko yung ginagawa niya, susuportahan ko si Sir Bogs. So kahit kunyari yung BKK, alam ko malabo sa akin ipanalo yon. Tatry ko pa rin naman. Kaya nga magpapaturo ako supposed to be kay Bima mag-toman kasi yun lang yung kaya ko hulihan sa BKK kasi hindi ko naman matatarget GT, ganyan. May bus. Pero pantabangan eh. Ang malalaki, ang liliit nung nandito sa sa Lumot, Cavite. Totoo nga yan. Pero naabutan kasi namin na malalaki din doon. Kaso wala. Lumiit na eh. Parang nagkaroon na ng tilapia farm, mga ganun. Nagkaroon na ng mga farming. Speaking of, yun din yung gusto ko sa inyong i-open up kasi pag-usapan namin yung asawa ko at feeling ko kailangan na natin mag-start na magkaroon ng game warden. Alam ko, hindi lahat pero kasi ibang mga lugar talaga na overfish na rin talaga. Correct. Alam mo, pangarap namin lahat yan eh. So, a little background lang. Kami ni Bogs, nagsama kami niya, siguro mga more than 25 to 30 years na kami magkakilala ni Bogs sa fishing.
So, pinapangarap din namin yung mga game warden kasi napapanood namin yan sa TV, nakikita namin sa magazine. Oo. Parang na-amaze kami na ang galing, meron silang catch and release, meron silang limit sa small, may limit sa large. So pag masyadong malaki, balik kasi probably become a breeder someday or breeder na siya. Pag maliit naman, syempre juvenile. So tapos meron silang mga penalties. So for example, Kuya, yeah. wait lang ko. go ahead. Ipaliwanag mo nga yung maayos yung game war para maintindihan din ng Game warden, para siyang police pre. Para siyang isang sangay na otoridad na ang chine-check niya ay hunters, anglers, at saka meron pa isa eh. Tatlo yun eh. Nalimutan ko isa. So bine-verify nila, for example ngayon kunyari sa Manila, ang uso ngayon, ang season ngayon is ladyfish. So one angler, kailangan mo na makahuli lang ng 12 na correct size. Pag nag-13 yun, may may punishment ka, may penalty ka. And then before anything else, meron ka dapat fishing license to fish that specific city or state. Sa kanila kasi state, 'di ba? Hindi naman hindi gagana yung state license mo sa ibang state. Correct me if I'm wrong, guys. Tama po. Pero yun ang pagkakaalam ko, may kanya-kanya silang state kasi yung state na binayaran mo for that fishing license, sila rin ang nagre-refer doon. So makakakita ka ng mga lake. May mga lake sa mga bundok or lake na napaka-secluded na pero may isda. Kasi meron silang mga parang crop duster, yung mga Cessna airplane na may laman-laman na isda. Nagbibitaw yun ng mga isda. Meron silang mga truck na nire-replenish nila yon para sa mga naglalaro. So yun basically is parang isang authority to manage the game. So itatawag natin yung big game, middle game, small game, meron din yan sa hunting. So yung game na yun, Arvin, yun ang parang win-awarded. Parang ano bang term? Hindi ko alam eh. Basta maisip nila parang pinopolis eh. O pinopolis nila. Parang ano. Chine-check ka. Are you good? Are you okay? O may emergency ka. Sila rin ang tutulong sa'yo. Ako willing ako magbayad for fishing license kung yung benefits na makukuha natin is more than dun sa kung ano yung sitwasyon natin ngayon. Diba? Tulad nung na-mention ni Kuya, merong isang parang barangay kapitana sa isang area sa kalimutan probinsya. Babae, no? Maniningil po kami ng gantong amount. Parang binatikos kagad siya dahil naningil parang siya. 130 pesos per boat. Per boat, So kahit na 10 kayo mag-fishing, okay lang eh. Pero yung point being dun is, afford na nilang magbayad ng tanod, magiging afford na nilang mag-check sa'yo. Kung nawala ka, meron silang papadalang boat sa'yo. May panggas, diba? So hindi lang siya para sa kumita ng pera yung hindi, para din sa atin yun eventually. 'Di ba? So correct. ano siya, kumbaga in the long run, kapag nakikita mo yung yun nga common misconception daw yan, Bims, worldwide, na feeling nila hunters, anglers, yung mga ganyan, yun yung nagsisira ng environment. Pero actually, around the world, kahit yung mga conservation sa Africa, ang nagfa-fund nun is yung mga hunters and anglers. Kasi gusto nila may babalikan sila eh. Tama. So sila pa yung nagpo-protekta, sila pa yung nagbibigay ng funding para maprotektahan yung mga ganong conservation from poachers. Kasi yung ibang mga normal citizen, hindi nyo nga ginagalaw, pero wala lang rin kayong ginagawa. Correct. Tama. So siguro sa atin maganda yun, maprovoke yan sa mga fishing villages. Parang for example, itong Tansa and Naik, sila ang medyo meta ngayon eh. Yes. So kung makikita nyo, yung mga sinasakyan yung mga boat doon, mga mga commercial fishing or nag-fishing as a livelihood. Pero ngayon, nakikita nyo sila, meron silang isang parang ahente. Hindi ko lang kung ahente siya o boat owner siya, pero siya, magbubukay sa kanya, ihanap kayo ng bangka, pag gusto nyo yung bangka, that's it, alis kayo. Yes, parang ganun. So makikita mo yung mga bangka doon ngayon. Ang ginagawa na lang nila is yung hindi ginagawa ng angler, kundi mag-alimasag. So nagka-crabbing na lang sila kasi yung fish, inaano na nila para sa para sa mga fishing. Game fishing, sports fishing. So parang binawasan, parang sa kanila okay yun eh. Kasi parang, putya, mag-fishing pa ako, tsambalan to eh. Ito, mga to, nag-fishing talaga. Pag lumakot ako, bayad na agad ako. Tsaka, magkano boat? Sabihin na natin 3-5. Sabihin na natin magkakaroon ng maalon ng tanghali. So half day na lang yun. Uwi na kayo. Paano kung satisfy mo yung pasahero? Siyempre, may tip pa yan.
Hindi naman nagtitipang 300, 200. 500 minimum. Automatic, 500. Pag sobrang Minimum. tuwa, 1,000 pa. Oo. So pag yung nag-fishing pa hindi mahilig sa isda, sasabihin Bibigay niya, sa inyo na yan, hindi ko naman kakainin yan. Gusto Oo. ko lang hulihin. Ba, ano sa kanila yun eh, Win-win. parang win-win Win-win. situation sa kanila. Yes po. Lahat ng mga ganun. So, ganun lang gagawin, ganun lang palagi. Then, pag ginaya ng isang municipality, tapos, kung meron konting fee, for example, yung sa kapitana na 130, para sa inyong 130, pambili yan ng two-way radio, panggasolina sa magre-rescue, pambili ng ballpen and logbook, tapos sino ang sino ang pumasok, sila rin ang lalabas. Kasi kung nawala ka, tapos sa logbook, nakalagay doon, Arvin Aspi, pumasok ka ng 5 a.m. pero Hindi ka nag-out. 6 p.m. na, wala ka pa. Mm-hmm. So, pwede ka nilang kontakin na, sir, are you okay? O ano ka ba? Nag-overnight fishing ba kayo? Mare-regulate din po yung prices ng mga boats para hindi, yung iba 1.8, yung iba 6K. Yung, kung may ganun, may governing body. Yun ang wala tayo. Parang kumbaga, wala yung parang sa mga tricycle o jeep, yung TODA. Toda. Correct. Tama. Ang galing, no? Kumbaga, Sana merong... Pero magaling yung sa Tansa na ganun no? Hindi katulad kamukha dito sa amin. Yun, pinagkakabuhayan pa rin yung parang, siyempre, una tututol dyan yung mga local fisherman. Sige, pagkatapos ng break natin, tatanungin ko sa'yo, Arvin, kung may idea ka, kung yung mga regular na tao dyan, magkano ang kinikita nila? Kunyari, lalabas sila ng gabi, uuwi ng umaga. Magkano ang kanilang Tsaka meron pa akong Magkano ang isa take pang home? mainit na tanong kay Maker Outdoors. Yan, kay Maker after the Hindi na ako babalik pag break. Ganun. Kung mainit talaga yan. sige. Speaking of the bench kasi yung boat fishing. So may tanong ako sa iyo yung mainit. Diba? Sige. Anyway guys, this is a No Big Deal podcast and we're gonna take a few seconds break lang. Ayan. Panoorin niyo muna yung commercial namin guys, di ba? Ayan. Yes. We'll be right back. Alright, so welcome back to our podcast. Yun. So dito na kami sa aming second, part 2? Hindi part 2 eh. Hindi. Parang after break. the break, yan. After the break. break. Kailangan namin magtubig kasi intense. Anyway, so going back to my hanging question kay Arvin. Pinag-uusapan kasi namin guys na paano kung ang mga barangay or mga fishing village instead na maglaot sila to catch their own, mag-cater na lang sila ng charter for anglers. Parang Tansa and Nai. So, ang question ko kay Arvin. So, King si Arvin, alam naman ni Maker na from the gate ng bahay nila, tatawid lang siya, nandun na siya sa dagat. Oo. So, malamang Arvin, alam mo rin kung magkano ang kinikita ng regular na paraw, wag paraw, yung motor bangka. Nalalabas ng, sabihin na natin ng 10 p.m. Di ba may lumalabas sa inyo ng gabi, no? Tapos babalik na umaga. Namumusit. So, more or less, magkano ang nila? Naglalambat. O kunyari, naglalambat. More or less, magkano take home nila pag binenta na nila sa palengke, yung huli nila? Pagka talagang madaming huli. Pag season, sabihin natin season. Pag season. Siguro talagang pumapalo ng mga 10K, mga ganun. Ano na Siguro, yun? yun Labas yung- na lahat yun. Labas na crudo, labas na nabenta na yun. Kumbaga, money on hand Pag na yun. talagang pero bihirang-bihira na mangyari yun. Bihira na yung 10K. Ito, mga tatlong banyera, ganun. Hindi, Pero yung Arvin, yung 10K average. hati-hati. Hindi, isang bangka lang yun. Hindi, kung dalawa yung Tao. crew ng bangka, Hindi, yung may-ari, ang mangyayari nun, ako yung may-ari. Isa akong may-ari, dala ko yung bangka ko, tapos may kasama akong dalawa. Aabutan lang yun. May kabahagi lang. Kumbaga. Hindi pala commissioner. Bukod pa doon yung parang kunyari, wala kang bangka, magbaboundary ka. Kunyari, rentahin ko yung bangka mo, Arvin, ng 500. So, leles pa nila yun, di ba? Leles pa nila sa kinita nila. So, pag on average, regular week, sabihin na natin hindi swerte, hindi malas. Katulad ngayon, magagalunggong sila. Minsan, yan, kasi, makwento ko lang, kasi dito sa amin, yung inaano nga ng isang tropa din na nagbablog-vlog. Ito, nandito na naman tayo sa portion na, hahawak ka lang.
may isda ka na. Correct. Parang kumbaga tutulong Ay, kang, nangyayari sa amin yan, oo, yung tutulong ka lang mag-angat ng ano, Mag-angat ng bangka or magila ng oo, pag may nadaong. ng net. Kahit tumawak ka lang, pwede ka nang makalibre ng isda. Pero ngayon, dati, puno yung ano nila, yung, tawag dito lagayan, yung parang balde. Abo. Yan, mga Abo. balde. Oh, hindi, balde talaga, kuya. So Marami. ngayon, puno, dati sagana talaga. So ngayon, hindi na ganun. Kumbaga, talagang napakalayo na sa dati. So, ayun, parang tingin ko, talo lagi. Talo Mga lagi. 3-5, gano'n, 3-5. Yung ano na yan, take home money Well, na yun. Hindi, kuya, may lalaot sila ng ano lang talaga. Parang pang-ulam lang talaga. Wala pang mga 2 kilos yung huli nila. Diba, ito yung sinasabi ko sa inyo eh. Pag nag-charter ka ng ng pasahero, sabihin na natin dalawang angler, 2-5. Both good for 4, 3-5. So, 100%, may 3-5 ka na. Dadalin mo lang siya sa spot na pwede siyang makahuli. Baka wala pa kang 500 yung krudo mo nun eh. Totoo, kasi hihinto ka eh. Hihinto ka eh. Diba, yun yung point natin dito na pwede pala nila tong pagkakitaan na hindi naman pwedeng maging regular pero on a weekend meron kang pasahero or may alaga ka. Kasi paano pag dinawian ka ng magaganda? Alam mo naman ng mga anglers, pag napanood yan, punta tayo dun. Hindi siya hidden spot. Pupuntahan nila. Parang Tansa and Naik. Di ba? Hanggang ngayon, may nakukuha sila sa Naik. Hanggang ngayon, may nakukuha sila sa Tansa. So, pag off-season, pahinga sila. Ang maganda lang sa Tansa and Naik, kung hindi nyo alam, hindi kasi yun, bawal kasi yun i-commercial fishing ng mga net. Kasi malapit siya sa base. Para may naninita sa kanila na bawal yung mga bagay-bagay. Kaya, ang lapit lang nila, meron na silang mga malalaking, yung finger mark, di ba? Laki nun. Nakikita nyo bang malaking ganun yung kay Pitts? Peter. Mga ganun. Naalagaan dahil natatakot sila sa huhuli sa kanila. Pero para marami sa kanila crabbing kasi ang daming doon. Crab pots na DIY. Ayos ano? Paano ba yung crab pot na yan, kuya? Yung crabbing, syempre, ginawa ko rin yan. Dahil meron akong pinsan na isa sa promotor kung bakit ako nag-fishing din. Sabi ko, bili kami ng crab pot. Lalagyan mo siyang karne o whatever na malansa, cat bait. Babagsak mo lang. Pag pumasok ka one way di naman makaka-squeeze squeeze out yung crab eh. Unlike sa mga octopus or puset, di ba? Kahit butas ng bote, kasha. Pero yung crab kasi, pagpasok nila, parang parang butter, parang funnel. Parang dito sa amin, kuya. Parang fish cage. Pero pang crab yung sa inyo. Yun. Butas, Parang fish cage. Yung nakikita ko kasi sa Canada, para siyang open lang. Ganyan. Open lang siya eh. Tapos lagay nila sa gitna. Tapos parang orasan lang nila para after mga 1 hour. Pag hinatak nila yun, sasarado. Abundant kasi sa kanila. Oo, abundant. Hindi sa kanila, pag sinabing 5 crabs lang na merong limit, certain centimeters yung pinaka-crown or pinaka-takip, yun lang pwede mo huliin. Meron ba gumagawa nila? Babae, pinapakawalan nila eh. No? Dalawang Pilipina, di ba? Yung trap nila, babato lang nila, may chicken pa nga ang gamit nila. Chicken. Yung di ba? Tapos hihilahin na. Yun yung mabagal lang. Yung mga ginagawa nila. Pero yung commercial, ibabagsak mo, tapos papandawin nila or i-harvest nila after a while. Sa Pilipinas ba, ano ba yung difference ng kuya? Ng, alam mo yung mud crabs, yung nakikita sa mga bakawan? Yung kasi nakikita ko, kinakamay lang nila, nakakatakot alimango tsaka limasag yun eh. Yung difference. Limasag, yung blue swimmer crab, yan yung mga nasa dagat. Alimasag. Maninipis. Yung mga mud crabs or yung mga alimango, yan yung mga itim. Itim na talaga siya. Yun yung mga nasa butas or may malalaking sipit. Nakita ko kasi grabe kinakamay lang nila. Yun ang mga gusto kong ma-experience actually. Kaya yung sinabi ko sa inyo, meron influencer na pangalan na Harabas, yung sinasama nila yung mga guest nila na pumupunta sa putikan, kumukuha ng shell. Gusto mo ba? Ako gusto ko po kahit, sabi ko kay Jeff, kilala ko si Harabas, si Jeff mismo. Kahit po.
Kahit yung noodling nila, yung kung may nagno-noodle sila ng kung ano mang isda sasama ko doon. As in, yun yung gusto kong mangyari. Sinabi ko kay Bima, kaso sabi niya, kadiri ka. Ganun. Grabe ka naman. Grabe. Ako sabi ko, hindi ko kaya yun kasi takot ako. Takot kasi ako na putya, baka mamaya hindi ko masyadong mabigat yung isda for me na hindi ko siya maangat, maiwan ako sa ilalim. Okay lang, maaalala ka pa rin naman namin eh. Ako nakakarpuli naman daw ako eh. I know them personally. Sila, mga Guansing. Oh, pero Yes, speaking of tarpaulin, kasi ito sila Kuya Punch, nabanggit niya yung latest vlog ni Etet nung nakaraan. Napanood ko na nag-fishing sila, naglumaot sila, pero yung 1.5 hours sila lumalaot, pero hindi sila nakapag-fishing kasi nga sa sama ng panahon. Supposed to Kami be nakapaskas. fishing. Oo, hindi sila nakapag-cast or something. Tapos uwi rin sila kasi masama yung panahon eh. Ngayon, going back to my question to Maker Outdoors, nabanggit mo kasi sa akin before na merong incident kayong nangyari. Wala. Huwag ka mag-iimbento, Gabe. May incident na nangyari sa inyo na similar sa gayon din na parang nabagyo ata kayo or something. Pero remind mo ako saan ang place nga ulit yun? Obando. Obando. Frequent Pero, ko ng Obando. suki to siguro ng Obando eh. Yan, madalas yan dun eh. Pero anong makukwento mo ba sa amin yung experience dun sa kung ano nangyari sa inyo? Ano bang, nabagyo ba kayo or hindi, ano ba nangyari dun? Before wedding ni Anton, so medyo matagal kami din nakapag-fishing kasi nagpe-prep kami for his wedding. Tapos after ng wedding, di naman kagad nakapag-fishing. Tapos bumili ng bagong rod and reel si Santi. Sabi niya, boys, natin, i-field test naman natin yung bago kong rod and reel sa dagat. Sabi niya sa Obando. Sige, sabi ko, sige. So nabook si Anton ng bangkero supposed to be sa Obando ng atas October 19. Alam ko, October 19. October 19, 2025. Tapos pumunta na kami doon ng 4 a.m. Kaso biglang hindi available yung bangkero. So ni-refer niya kami sa ibang bangkero na hindi namin kilala. Pero nandun na Anong kami. reason bakit hindi available si... Nakabook din daw siya. Double booking. Wala po akong munang papangalan ng kasi for everyone's pero yun nga po, so nandun na kami, pero since gigil din kami, umambo na nung 4 a.m. pa lang, nandun na kami, gigil kami, umuo kami, tagal namin din nakapag-fishing eh. Tapos sabi naman ng bangkero, laban daw. Tinanong namin yung weather, alam naman namin na medyo rough yung weather, pero tinanong namin, laban daw. Pero kami hindi ko nadadamay si Anton, ako na lang, mahirap kasi sa akin, hanggat di ako nakakita ng mga kulog-kulog or hanggang yung stop loss ko sa mga dangerous stuff, medyo kailangan kong i-adjust. Kailangan kong ayusin pa yung stop loss ko sa mga dangerous na bagay kasi mahirap nga. Bago ako kabahan, medyo mas matagal eh. Pero ngayon, after this experience, nagpe-play safe na ako sa mga bagay-bagay. So, nag-fishing kami, umabot ng mga, actually pag lumaot ka so banda dun sa mga fish cages nila, ang dami pang mga ibang anglers eh, may mga kasabay pa kami. Umabot na kami dun sa parang papunta sa yung sa Bulacan na airport na ginagawa, papunta doon. Tapos dalawang maliit na mamali lang yung nahuli ko, tapos sila walang nahuli. So sabi sa akin ni Santi, Boss Nick, mamba out na tayo. Sabi niya sa akin, uwi na daw kami. Sabi ko, sige, parang wala talagang kagat eh. Tapos nagiging pangit na rin yung weather. Pero at that time, nung pauwi kami, kalma pa. As in, sobrang kalma pa. Mga anong oras na to? 10:30. Kami umalis dun. 10:30 a.m. kami umalis dun sa mismong Bulacan Airport almost. Tapos, habang bumabiyahe kami pabalik, ang kwentuhan pa namin ni Santi noon, sabi ko, Santi, okay itong bangka na to, no? Kahit medyo choppy, sinasagasaan lang yung no? Pwede tayo mag-iya dito kasi medyo malaki yung bangka. Pwede tapos hindi ganun kamahal. Tapos sabi niya, oo. Tapos mamaya, nakita ko yung katig kasi ang upo namin parang magkakaharapan kami. Hindi kami magkakatabi. So hindi kami nakakapag-usap. Kailangan kalabitin mo pa yung nasa harap mo. Correct. So yung katig, parang feeling ko malambot na yung kanan. So ang ginawa ko, nagsimula akong maglagay ng gamit sa dry bag. Tapos nag-check na ako kung ano yung pwedeng langoyin. Kasi practice ko lang dahil meron akong background sa flying before na kahit wala ka pa namang engine failure, nag-check ka lang ng places to land. Kumbaga, regardless. So, ganyan ginagawa ko, sabi ko, ito, lalangoyin ko to pag Tapos mamaya, si Anton pala, hindi ko alam, nagtatype na ng message na parang, be ready to jump ship, make sure you take off your jacket. Sabi ni Anton. Kasi nakikita niya pala yung ilalim ng bangka, umaangat yung tubig, sabi niya.
Pero Pinapasok kayo ng tubig. Oo, pero hindi ko pa napansin yun. Ang napansin ko lang yung katig eh. Tapos mamaya, makakarinig ka lang ng pag, isang ganon, nabali yung bangka in half, instantly. Sa gitna, Oo, Grabe. instantly. kahoy o fiberglass? Kahoy po eh. Kahoy, okay. Oo, pero yun nga po eh, na sinasabi ko, medyo rough yung condition, pero to be honest, it's not the roughest na fishingan ko. So ayun, basta bigla na lang parang freak accident eh, divided by into two, ganyan. Talaga? Parang Opo. Titanic. Ang Oo weird, po, no? opo. O, tapos, ang masama pa niyan, akala ko parang Titanic na mabagal din. Hindi Oo. pala kasi maliit yung bangka eh. Wala na naman papasukan yung tubig as in wala na yun pag putol nun. So si Anton, nagpaki sa akin na pinapasok ko yung gamit niya sa dry bag ko, nagtapon ako ng t-shirt kasi maliit lang yung dry bag na dala ko eh. Tapos si Santi, pinasok ko rin yung wallet at cellphone. Hindi ko masara kasi nga nakadiagonal na yung bangka. Tapos wala na akong dexterity para mag-balance. Inabot ko ngayon kay Santi yung dry bag. Tapos sabang si Santi, sabi niya, Boss Nick, paano to? Hindi ako marunong lumangoy. Sabi niya sa akin, Shemay. kinabahan ako kasi ilang beses ko na nakasama si Santi sa swimming. Hindi pala totoong swimming yung ginagawa niya. Yung tipong masabi lang. Naglalakad lang gano'n. Oo, masabi lang. Yung tipong kaya niyang gumanyan pero hindi matagal. Ganon. So naghahanap kami ng lulutangan. Yung medyo mahaba tong kwento. Ito nahiya ako sa mga viewers. Sige. Sige lang. Wala problema dyan. Yung may gripo na mineral water, inabot sa kanya. Ang serendipitous pa dito, yung mineral water na yun, nilipad na yun, binalikan lang namin. Kasi sabi namin, kalat eh. Pero supposed to be, wala na pala pwedeng kapitan si Santi, yun na lang pala yung isang bagay na pwede niyang kapitan. Tapos ang una kong com sa kanya, Santi, kahit pumadyak ka lang kasi parang may breakwater ako nakikita eh, yun yung lalangoyin namin. Pumadyak ka lang, papunta doon. Susunod kami, yun ang sabi ko. Tapos ang sabi niya, Boss Nick, hindi ako lumalapit. Tapos napaisip ako, sabi ko, di kahit anong mangyari, wag ka na lang bibitaw, wag ka na pumadyak kasi mapapagod ka. Sabi kong sa kanyang ganyan. Tapos yung bangkero, sabi niya, una na ako kukuha kong tulong. Kumapit lang kayo dun sa unahan ng bangka, sabi sa amin ni Anton. So ngayon, kami ni Anton, kumapit kami sa unahan ng bangka. Tapos, ano ibig sabihin niyang una na ako, lalangoyin niya, gano'n? Oo, yung breakwater. Tapos hawak niya yung cellphone niya sa taas. Nakaganyan lang siya. Pero habang nakakapit kami ni Anton doon, palala na ng palala talaga yung weather and swell. Enough para hindi ko na makita yung breakwater. Pero sabihin ko sa'yo, layo lang namin sa breakwater, parang 2 basketball court. Ganun lang. Malayo pa rin yun. Nakahawak kami ganun. Tapos hindi na namin nakikita yung bangkero. Tapos umabot sa point na kahit nakahawak lang kami ni Anton doon sa harap ng boat, medyo mahirap na huminga kasi mataas na talaga yung swell. So, kailangan na namin bitawan. So, sabi ko, Anton, bitawan mo na yung, kasi alam mo naman, Bima, di ba may problema yung paa ni Anton. Sabi ko, bitawan mo na yung gamit mo. Lalangoyin na natin to. Usap lang tayo along the way. Sabi ko sa kanyang ganyan. Sabi niya, sige. Pero sabi ko, wait lang. Tinry ko paputulin yung, may nakatali kasing gulong sa harap nung para bumper niya. So tinanggal ko, pagbato ko lumubog lang. Sabi ko lang kasi, may kailangan ko kaya, so ngayon, sabi ko, shit, di sabi ko, langoyin mo na, Anton, di simula kami. Lahat na ng stroke ko, tinry ko na, nag-backstroke na ako, na-freestyle na ako, puta, kinalmahan ko na lang, alam mo yung nagpapalon, pero malulunod kahit anong stroke eh. So, ang ginawa ko, confident pa ako sa swimming ability ko. Tinanggal ko na yung belt bag ko, binitawan ko na rin yung fishing rod ko. Tapos nag-usap pa kami ni Anton, make sure na yung breakwater nakikita na namin, parang may dilapidated church. Sabi niya, make sure na nandun kayo sa side ng, okay, alam ko na. Yung headed, sure na ang bearing mo yung church pa rin. Sabi ko, nakatingin ako, gumaganyan, nag-uusap pa kami, ng ganyan. Pero mamaya, hindi ko na kaya. Hindi ako lumalapit feeling ko. Hindi ko na kaya. So, ginawa ko, hinuhubad ko yung cargo shirts ko kasi medyo maluwag yung cargo shirts ko. Hinubad ko na yung cargo shirts ko tsaka yung fishing jersey ko kasi feeling ko, nagpapahirap na dun sa langoy. So, naka-boxers na lang ako. Mabigat. Si Anton, During this time, nasan si Santi? lumulutang palayo. Oh no. Ang masama pa dyan, Sir Punch, hindi namin alam na ang inabot sa kanya walang takip.
So napupuno ng tubig. Ang ginagawa daw ni Santi, sabi niya sa amin, nakayakap siya ng ganyan sa di ba, galon. Hahawakan niya yung galon ng ganon. Pag malapit na mapuno, ilulubog niya yung sarili niya, iangat niya yung galon. Tapos, i-reset niya ulit. Tapos hawak niya yung dry bag na medyo may flotation din. So, sa kanya lahat ng wallet and cellphone namin. Pero, palayo na siya ng palayo. Hindi na namin siya kita ni Anton. So, kami ni Anton, from ulo ng bangka to breakwater, feeling ko 40 minutes namin nilalangoy. Ay, matagal yun. Tapos may Nalaban na langoy. Si Anton umabot. Ako, siguro ang tansya ko, nakikita niyo po ba yung yung mga ganyan, mga ganun ako kalayo. Hindi ako aabot, pero nararamdaman ko na yung pa ako. Pupulikatin na hindi ko na kaya langoy. So, ang ginagawa ko, tumatalon-talon na lang ako ng since well nga siya, minsan may pataas, minsan may pababa. Kailangan timingin mo yung pababa niya para maapakan mo yung lapag. Naaabot-abot mo naman kahit So, pero hindi putik ko yun eh. hindi na nga ako makalapit po. So, hirap na ako. Tapos si Anton, kinakabahan niya na, kasi hindi na rin ako sumasagot. Ang sigaw niya na rin sa akin, may uuwian pa tayo, ganon. Huwag mo muna susukuan. Tapos, pag nakahawak na siya sa breakwater, pag akyat niya, tsaka pa lang tumawag ng tulong ngayon si Bangkero. May delay siya? Oo, kasi akala niya, ang speculation namin, speculation to, kung walang aabot sa amin, mag-hope siya na walang aabot sa amin para wala na magre-report. Kaso umabot si Anton. So, nung pag-abot ni Anton, pressured siya manghingi ng tulong. So ngayon, swerte kami, may nagpipiknik doon sa dilapidated church na may maliit na bangka. Pinuntahan si Santi. Nung papunta na si Santi, sumigaw sa akin si Anton na, Nick, okay na si Santi. Tapos, alam mo ko naalala ko pa, very ako noon sa lunod moment ko, very aware ako sa lahat ng nangyayari kasi iniisip ko, not today. Bawal kang, di ka pwede uminom ng tubig, make sure lang na tama yung breathing mo. Yun, lagi, very aware. Tapos tumingin pa ako kay Anton, pagsabi niya na, okay na si Santi. Nung pagsabi niya na yun, dahil kasi nga ako si maker out there, feeling ko responsibility ko rin si Santi. Parang medyo nakahinga ako na maluwag. Tapos tsaka ako humingi ng, tulong, gumagano na ako, sumisigaw na ako kay Anton. Tapos ngayon, dahil malapit-lapit na nga ako, parang inabot ako ng Bangkero, hinatak niya ako, tapos nakakapit ako sa bato, pero zero na ako, as in, pagod, exhausted na. Pati reserve tank ko, ubos. Pagkapit kong ganun, hindi pa ako nakakapit, talabahan. Talip-tip. So ngayon, paghampas pa sa akin nung sabi ko, alam ko hindi ko na kayang umalis sa bato, bahala, nakakapitan ko ng madiin. Bumaliktad pa ako sa bato. So everything sa part ng body ko may sugat except yung mukha. Inalagaan ko kasi baka hindi ako makilala ni Bima. Yung mukha ko. Pero after nun, sa other side ng breakwater, nakakalakad ka na. Pwede ka na maglakad. Pag umiiyak ako, sabi ko, wag niyo ako bibitawan. Ubus na ako, hindi ko na kaya. Tapos sabi ko, Anton, sorry, ikaw na muna kumumpas kasi wala na ako. Pati utak ko wala na. Sabi niya, okay lang ako, na bahala ako na kukumpas. Sabi niya. Tapos dun sa dry bag ko, swerte ako na, tinapong ko yung t-shirt. Meron ako natirang shorts kasi naka-boxers na nga lang ako eh. Kahit shorts ko hindi ko masuot. Sabi ko, Santi, patulong magsuot ng shorts. Kasi pati kamay ko, sugat-sugat eh. Tapos sinusuotan na ako ng shorts ni Santi, tapos si Anton tumawag na dun sa kapatid niya, tinawag kami ng Coast Guard. Pero ang problema, nandun yung Bangkero, tapos pinipilit, sabi ko nakatawag namin ng Coast Guard, pinipilit niya na bago dumating yung Coast Guard, makakatawag siya ng bangka, aalis na kami. Sabi ko, hindi na nga kami sasakay ng bangka na walang life vest. Kung uuwi na lang rin kami at aalis na lang kami dito, i-make sure ko na natawagan namin yung Coast Guard na yun. Pinipilit niya, pagdating ng Coast Guard, wala na yung Bangkero. As in, wala na. Nowhere to be found. At hindi pa makadating yung Coast Guard sa amin. Umabot na sa ganon karaf yung situation na ang ginawa nila, parang nagbayad sila ng local na may dalang mga life vest tsaka life buoy. Nilangoy sa amin. Tapos kami, we have to walk out, suot yung life vest.
humawak kami sa isang tali, tapos hinatak lang nila kami palapit sa kanila. Tapos binitbit lang kami sa bangka. Wild. Wild yun ah. Wild Grabe. experience yun, pare. Pang klase, maano yan. So Nicolay- ang nangyari dito, hindi na kayo nag-file ng complaint. Pagdating namin sa Coast Guard office, pinag-aano kami, ang sinabi na pag-decide, di ko alam kung pwede ba namin ito sabihin. Ang sinabi namin, If hindi ka comfortable or bawal, Oo, walang wag mo na. problema. hindi ako sure Oo. pero hindi ko na lang sabihin kaya kasi hindi ako sure. Pero walang Mas better. pero walang na-file na complaint after. Kasi nga dahil ni-refer lang kami, hindi namin kilala yung bankero. Tapos, ayun. Wala kayong proper booking. Oo. Guys, kita nyo na yung presence of mind ni Maker, alam niya gagawin niya. Pero still, ang dagat, uubusin ka. No? Uubusin ka talaga. So si Santi, nakita ko na siya sa Langker. No? Si Santi ba ay yung Youngest po sa amin, yes po. Yung payat. medyo slim? Yes po. Oo. I see. Okay. So siya pala, no? Pero dapat pala marigaluhan si Santi ng parang Bumili ka. bigyan ko kaya siya ng galon. Ako bumili kami PFD. Bumili ako PFD after that eh. Bumili ako PFD after Pre, that. Oh. matanong ko lang, nasan yung galon? Wala Wala na. Oh, Hindi na pwede yun, ano yun, ilagay Oo, sa puta, ito trophy yung nagsagip yun. ng buhay ko. Oo, diba? Yung galon na to. Siguro pa nakikita Ay, si Santi ng Alam galon. ko na regalo ko kay Santi sa Christmas party. Galon na blue. Ay, ba yung galon na blue? Invited na ba kami sa Christmas party nyo? Wild! Wala pa. Sa Christmas party ng ng No Big Deal. Yan, pwede. Yan! Diyan laban ako. Oo. Ang galing. Grabe yun. So, ayun importante PFD. Lagi ako naka-PFD. Kasi, yan mandatory yan kay Mrs. May mga kwento rin ako ng mga ganyang bagay, pero hindi ko na sasabihin ulitin dito. Pero mandatory kay Mrs. ko. PFD. May picture ka, PFD. Kailangan yan. Dalawa kami ng anak ko. Rearming kit, baka makalimutan nila kasi yun yung mistake ko. Sabi ni Bib, bumili ako ng PFD na mahirap i-source yung rearming kit. So, make sure kung nagre-research sila ng PFD nila, yung madali din yung rearming kit kasi pinapalitan yun every time you use it or actually every Pag-expire din siya kahit Oo. tumigamit. Expire din, oo. baka guys, baka bumili lang kayo ng random PFD hindi porket sobrang pogi. Huwag niyo ako gayahin. Pogi yung binili ko. Nahirapan tuloy ako sa rearming kit. Sa Shopee, meron mga rearming kit na na nabibili. Hindi ko nga lang alam kung Ako galon na lang bibiling ko. Wala kasi ako. galon na blue. Ito ba yung galon na blue? Oo daw, kuya, Oo. blue. Pero Sir Pancha, na masasabi nyo kung kunyari ang option na lang nila kasi mas cheaper yung hindi PFD, di ba? Yung life vest talaga. Yung lumulutang. Ay, na. Yung kulay orange. Pwede rin naman Jet yun. ski ba to? Pwede kahit ano po, kung wala silang access sa PFD, anong other options nila? Pwede bang ganun lang? Kahit yung Decathlon Pwede. na pang rafting, ganun. Pwede yun. Kahit nga yung mga orange na nabibili lang na, alam mo, pag nagtutour ka sa, na island tour, meron sila Yes po. na ganun. Yes po. The only problem with that is, malaki siya bitbitin. Balki yung... Malaki, bulky siya, lagay sa bag, pero still, it's a save ka nun. Diba? Kung kaya nilang makakuha ng mga inflatables na nakakabit sa waist nila or sa shoulder nila, mas maganda rin yun. Yung sa parang nagje-jet ski, okay din siya. The problem is, nasa tropical country ka. So, pag nag-fishing ka, ang tendency mo, huhubarin mo siya. Kasi mainit Oo. Kasi mainit di ba? So, basta kung sakaling huhubarin nyo yung mga PFD nyo, make sure na alam nyo at alam ng mga tao sa paligid ninyo na akin to. Hindi yun pagiging madamot. It's just giving them na this PFD is mine. If you have yours, let me know which one is yours. Parang ganun. And then, kung sakasakaling sasakay kayo ng bangka, kung kaya nyong mag-request na, sir, meron bang PFD? Request kayo. Meron mga life vest yan, di ba? O kahit yung interior ng gulong, lagay nila sa bubong. Basta anything that can float you. Diba? Tsaka meron ding guys, meron ding rating ang PFD tsaka mga life vest. Kasi nakita ko doon ako unang nagkamali din Sabi ko, nagtitingin ako ng PFD na medyo yung medyo fit sa'yo, medyo hindi kita. Pero nakita ko may rating ng kilos, yung timbang. Yung buoyancy niya, yung kaya niyang bitbitin na nakalutang ka. So, check nyo rin guys yung rating ng PFD na or yung life vest na bibilin nyo na akma siya sa timbang nyo. Diba? Tsaka
Total nag-fishing na kayo, bumili kayo ng mahal na rod, mas mahal naman ang buhay ninyo. Oo, tama. So invest in a good PFD. Mm. Tama yung sinabi ni Maker na yung rearming kit, make sure na meron kayong mabibilhan either Shopee, Lazada, or original. As long as na may mabibilhan kayo ng tangke na maliliit, mga canister na maliit, good na yun. And then kung wala naman kayong rearming kit, Ganito make yung sure itsura yung guys, oh. Yan. yan, Yun. make sure yung PFD ninyo is two-way, which is yung isa pwede mong siyang i-inflate Hipan. mano-mano. Hipan Oo. mo. Pwede ganun. Meron pang Kaya kung rearming, may meron mga- pang ano yan kadugtong yung rearming kit, yung parang kung Yung- saan siya sinasalpak. Oh, yun yung mahirap Mm. kasi hindi pare-pareho yung clip na yun, yung clip na ganun, iba-iba. Oo. Mas i-source nyo, Christmas, lagay nyo sa wish list ninyo, PFD. Kung meron kayong friend na seaman or tito or kamag-anak na seaman, mag-wish kayo. Kung hindi nyo siya kayang bilhin, tito, nag-fishing ako baka pwedeng sponsoran mo ako ng PFD. Pwedeng, It's ganun, okay ganun to lang. ask. Kesa naman nalunod ka na, tatanungin ka ng tito mo, seaman ako, ba't di ka humingi sa akin ng palutang? Dami kong palutang, ba't di mo ko hininga? Dami kong palutang sa bahay, inuuwi ko lang Palutang. ini-issue sa amin. Oh, Usually, tsaka, ano pa nga yung kuya Kung iisipin mo sa ibang bansa nga kahit na pier fishing, nakasuot sila ng PFD. Especially in Japan. Especially in Japan. Japan, di ba? Kasi mo nasa pier, nag-fishing pero naka-PFD. Nasa beach, di ba sila fishing wolf? Nasa beach. Nasa beach pero naka-PFD. Ang nababasa lang sa kanila, hanggang ankle deep, pero naka-PFD. Diba? So, paano pa kaya tayong lumalaot talaga, sumasakay ng bangka, diba? Exactly, So, dapat kung afford natin bumili ng fishing rod at saka fishing reel, kaya din nating bumili yan. Saka hindi nakakahiya yun, For example, magtotoman ka, makabebe o whatever. Sabi, babaw lang dito. Ano lang to nabaha lang to Again, guys, hindi mo alam kung ano nasa ilalim nun. Pwede kang higupin ng mga Manhole, ganun. Ganon. Or yung mga na-breakdown na dahon, water lily, nagiging putik, di ba? Hindi mo na alam. So, iba rin talaga ang safety So, first. ayun. Dapat din sa mga, siguro, sa mga bankero na nagbabalak Magdala din sila. pasahero, make sure na dapat meron sila ding, Please provide. Oo. Please provide. Kahit ganun. Correct. Oo. Totoo kahit boya, yung mga ganong boya, nakakakita mo lang na ganon. Oo, basta lumutang palutang. Tsaka share ko lang din kay Maker pala. Meron palang, for example, mapapadpad ka sa mga fishing places na walang signal o walang na GPS. na kailangan mo ng GPS or a way to contact your family or kung sino man to get a rescue. Si Globe ngayon, hindi ako sponsored, I'm not affiliated sa Starlink at Globe. Ikaw ba yan, Baka Alex naman, no? Iyala? Hindi, pero meron na kasi, hindi, nakita ko lang kasi yung feature na to Sabi ko, it's too good not to share to anyone. Dahil na sa nag-fishing, nagbabangka or something, na pwede kang mag-register sa phone mo, kaso Android pa lang Android pa lang yung meron, wala pa sa iPhone. So yung mga naka-Android dyan, naka-feeling ko baka bumuli ako ng Android just for that. Na pwede kang mag-register sa Globe mo ng Starlink na kahit wala kang signal, makakakonect ka sa satellite nila. Kahit sa gitna ka ng kawalan. Pag nawalan ka ng signal, makakakonect ka. So ang galing, di ba? Magagamit din siya. Galing. Grabe daming pera ni Bima, bibili pa ng extra phone guys. Nakita nyo yun. Pero okay lang kasi for safety yun. For safety naman Chipipay lang kahit na yung matagal malobat. Di ba? Yung ating 400, yung ating 3,000, 2,000 na Android. Malaki na sa amin yun, Bims. Pero sige, okay lang. Ayan, naman ako. Ito, pre, Nikolay. Yes, Arvin. Nangyari na yung experience mo sa dagat. Tatanungin kita ngayon, saan mo mas gusto mag-fishing? Sa freshwater o sa saltwater? Hindi naman kasi ako yun nga, feeling ko the leadership qualities I have, di ako na-traumatize dun sa nangyari. Actually, kung meron man akong nakuha dun sa pangyayari is kailangan kong i-equip more yung sarili ko, maging skills-wise and equipment-wise para maging ready for sa mga situations na gusto ko rin naman pasukin. Weird para sa iba yung mga pinapasok natin na bakit tayo lalaot ng nakakatig lang, ng hindi, di ba kasi yung iba hindi naman sasakay sa ganon. Ginusto ko yun So dapat prepared ako sa mga ganong situation, yung mga apps na pwede kong i-check or pagkuha lang ng
numbers ng closest Coast Guard sa fifishingan mo para alam mo rin kung ano yung mga, baka may memo sila na bawal lumaot that day. So, kailangan maging ready ka dyan. Babalikan ko lang question mo, kung ayaw mo na, kung salt water or fresh water, it doesn't matter sa akin eh. Medyo, kung asan yung mga halimaw, yun yung gusto ko. So, kaya nagpapaturo ako. Oo. Both lang, parehas Pero syempre, ang kinaganda lang sa saltwater, pag nag 4 days ka sa saltwater, usually ang ibig sabihin nun, bakasyon na yun kasi nasa beach ka na eh. Pero sa freshwater kasi pag nag 4 days ka, tapos nagtotoman ka lang. Adik ka. Adik. Nagtotoman. Tawag doon lokal. Lokal ka na lang. Kaya sinusurvey ka na lubog na bahay. Ang layo ko kasi sa Toman eh. Ang layo ko kasi sa mga Toman spot eh. Kaya nagpapaturo ko kay Bima. Kaso sabi niya, si Sir Punch daw nagtuturo sa kanya. Kapal naman daw ng mukha ko kung tuturuan niya ako. Parang ganun yung sabi niya. Si Kuya Punch ang si Kuya Punch ang source. Pag alam ko yung tanong, nasasagot ko siya. Pag hindi ko alam yung sagot, aalamin natin siya pareho. Pareho. Yan. Matutulungan kita to have an informed decision kung paano mo ba gagawin. Nahihiya daw kasi siya magtanong sa'yo, Kuya. No. Ako yung niya ako dun. Marami nagtatanong sa akin na hindi ko kilala. And then, pag may time ako, talagang i-entertain kita na parang anak kita. Parang gano'n. Yun din po yung sabi sa Bima. Takot kasi ako sa mga questions na sana sinagot ko na lang kaysa nakita ko siyang ginawa niya to. Parang kumbaga, marami kasing information around the fishing community na medyo delikado, nawawala yung essence of being sport. Parang nagiging diskarte ko to eh. A sport is not a diskarte. There's a diskarte na sport pero merong rules yung diskarte mo na ginagawa. Pero hindi pwede yung, this works for me. Whatever. Pero world stage kasi ang thinking ko eh. Kumbaga, parang kahit hindi ako international or whatever. Pero gusto ko, ang terms ko, ang practice ko and everything is pag may kausap ako na Japanese o Australian, palagang isang buga pa lang ng salita mo, dito ako. Parang gano'n. Alam mo yun? Kesa yung paano to mag-fishing? Basta pukol mo lang. Hindi pwedeng ganun sa akin. Kas ka lang. Kas ka lang dyan. Damihan mo, kas mo makahuli ka. Gusto ko sana may game and probability yung. Tsaka may goal din. Yun lang. So, napakaganda ng nung first ever guest natin for No Big Deal. So, again, no big deal. So, wala lang kung ano-ano na pwede natin pag-usapan. Tsaka alam mong natural yung usapan. Walang script po ito. Wala po ito. Nabigla nga si Nicole. Kagabi ko lang inaya yan. Podcast tayo mo. Oo nga. Nakakatuwa nga siya eh. Diba? Ang bilis Pero huwag ka magsasawa pag in-invite ka namin ulit. Sabi ko kahit sa field niyo ako imbitahin kasi yun nga, dahil kulang ako sa time, ina-associate ko yung sarili ko sa mga people with information. So talagang kung kaya talaga, magpapa-unlock ako with our presence kasi very thankful din ako sa nasi-share niyo sa amin. Nicolay, baka meron kang gustong batiin or i-promote. I-promote dyan. Ito na yung pagkakataon. Wala, Maker Outdoors on all socials lang. Sisipagan namin or ko in the future pag nakakuha na ulit ng momentum. Makikita niyo kung may kasama ko sila Arvin tsaka sila Johnny Hook. Yes. Para magpapaturo pa tayo para gumaling pa tayo lalo. Yun. Pare-parehas tayo nag-aaral, huwag ka mag-alala. Hindi tayo titigil dyan. Maraming masarap pag-aralan. Oo, tama. Alright. Ang sarap ng kwentuhan, guys. Diba? Mabibitin tayo eh. Oo. Nag-chat ako kila Arvin and kay Johnny Hook na, guys, mag-o-open na kasi ng gift yung anak ko. It's birthday ng anak ko bukas. Pero ngayon namin sineselebrate. So, dahil hindi ko pwedeng talikuran yung commitment ng 9 p.m. kay Maker. So, I have to go here. Alright. Salamat. Yes. I-exit natin to guys, di ba? So, again, Nicolay, brother, ng Maker Outdoors, maraming salamat sa pag-accept sa aming invitation na maging first ever guest ng No Big Deal Podcast. Salamat. It's an honor. Sana hindi ka magsawa or... Yes po. Hindi ka magsawa. Sana, maka-invite pa tayo ng iba pang guest. Sa mga nanonood po dyan, please comment kayo kung meron kayong gustong maging guest ng No Big Deal Podcast. Kung gusto nyo po i-guest si Sandy at ang kanyang galon, comment nyo sa baba. Kakausapin natin yan. Diba? Ang galing. Anyway, guys, we're gonna wrap this up.
Maraming salamat po ulit sa lahat po ng nanonood, sa lahat po ng tumatangkilik po sa No Big Deal Podcast. At please like nyo lang po ang lahat po ng socials namin. Subscribe kayo lahat, follow nyo kami. And again guys, ako po ulit si Bima Ferreros, Johnny Hook sa lahat po ng socials. Ayan, ako naman si Arvin Aspi. Vin Goes Around sa Facebook, IG, tsaka TikTok. Yun. Alright. And the one and only Punch. Yeah. At ang aming guest. Si Nicolay ng Maker Outdoor. Yun. Maraming salamat Alright. guys. Thank you, Thank you. guys. So ulitin next episode. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye-bye.